Hello mga mima ko! Ayan, so ngayon mga mi ay magluluto na naman ako ng ulam na pampabuntis. Ayan, so abangan nyo yan mga mi dahil ngayon mag-i-start na akong magluto ng mga pampabuntis na ulam na kung saan sobrang healthy itong mga mi. Para maiwasan natin yung pag-uulam ng mga fast food. Umiwas na kayo sa pag-uulam ng mga hindi naman healthy, mga mi. Dahil kung gusto nyong mabuntis, number one rule talaga dyan, dapat yung mga kinakain nyo is mga healthy foods. Number one na dyan, yung ulam. Kasi yung ulam, araw-araw natin yung kinakain. Kaya yan ang matututunan nyo ngayon sa video na ito. So ano nga ba yung lulutuin ko ngayon, mga mi? Ito po yung ginisang talbos ng alugbati na may sitaw at may sahog na daing. So, ayan lang po ang mga ingredients natin mga mi. Sobrang tipid pero healthy. Okay? So, ito po yung ingredients natin. Number 1 is yung talbos ng alugbati. Next is sitaw. And daing. Kahit 3 peraso lang mga mi, okay na po yan. Yan ang isasahog natin. At syempre, meron tayong sili, sibuyas at bawang. Okay, syempre, maglalagay muna tayo ng mantika mga mi. Kasi nga magigisa tayo, 'di ba? So, lagyan natin kahit konti lang mga mi. Next is, ihulog na natin ang bawang. Brown na po yung bawang. Follow na natin yung sibuyas. And then, gisa lang po ng gisa. And, isunod na natin ang sitaw. Okay, so igisa lang natin ng igisa mga mi. Yan, so pwede na nating ilagay ang alugbati mga mi. Para sabay na po silang kumulo mamaya. Tsaka para mahalo talaga yung sustansya ng gulay. Tsaka yung tangkay kasi ng alugbati, dapat ay makulo din yan ng maayos para hindi po siya matigas. Ayan, so nagiging malaway na siya. Alam nyo ba na yung mga malalaway na gulay, yan po yung malakas makapagpa-fertile. Number 1 dyan yung alugbati. And syempre, itong sitaw, meron tong mga beans. At mayaman po sa folic acid ito. Kaya po pag araw-araw, ganito yung ulam nyo, mga mi, mabilis kayong mabubuntis. Yan, so, gisa nyo lang po hanggang sa makikita nyo na parang lumalambot na yung dahon ng alugbati. Tsaka parang nagiging soften na din po yung sitaw. Yan, so halo lang ng halo. Kapag nakikita po natin na medyo nagiging malambot na sila or nagiging sobrang green na sila, pwede na natin yan pakuluan at lagyan ng tubig mamaya. Okay. Next, pwede na natin ilagay yung sili. Ayan. So, halo lang ng halo. Yan. So, pag nakikita natin na parang malambot na siya mga mi, pwede nyo pigain yung sili para
mag-anghang siya. Actually, pwede rin natin siyang lagyan ng paminta. Ayan, so lalagyan po natin siya ng paminta mga mi para medyo may konting spice. Alam nyo ba na yung paminta, nakakatanggal po yan ng mga lamig-lamig sa katawan. Tsaka nakakatulong po yan for acid reflux. Ayan. Siyempre, dahil nakikita natin na lumalambot na siya, pwede na po natin yan lagyan ng tubig. Ayan. So, wag naman yung sobrang lumulutang na sa sabaw, mga mi. Sakto lang po na magkaroon siya ng konting water. Takpan muna natin siya at pakuluan po natin hanggang sa lumambot yung sitaw. So, hindi natin alam kung gaano po katagal nalalambot yung sitaw. Basta, always check kung lumambot na ba ang sitaw at yung gulay. Okay, so check natin mga mi kasi mukhang malambot na siya. At dahil malambot na siya mga mi, pwede na nating ilagay yung daing. Ayan, hinaan lang natin yung apoy para hindi po siya matuyuan ng sabaw. Okay, so next is, lagay na natin yung daing mga mi. Ayan, kasi baka umalat na po. Okay, so lagyan natin na magic sarap. Konti lang mga mi ha. Ayan, dagdagan natin ng konting paminta. And halo na natin. Ayan. So, pakuluan muna natin siya at least 2 minutes mga mi. Ayan. So, ito na po ang ating finished product. Ginisang talbos ng alogbati na may sitaw at daing. Ready to go na mga mi. Kain na. O, ayan na mga mi, kain na. Sobrang healthy, sobrang tipid at napakadali lang lutuin mga mi. Kaya kung nahihirapan kayong mabuntis at kayo po ay naghahanap ng pinakamatipid at pinakamura at pinakamadaling lutuin ng ulam, lagi kayong mag-abang sa mga videos at mga vlogs na ituturo ko sa inyo mga mi tungkol sa mga ulam na nakakatulong sa mga hirap mabuntis.